Manila. Stop. Wow. Ang ganda ng puno, guys. Tingnan nyo to. Gusto ko yung ganitong bahay. Feeling ko ang yaman-yaman ka. Welcome back to our vlog. It's already 1:15 p.m. sa pag-vlog namin ng vlog na to. So, tanghali na naman po ang aming pagbangon, no? So, ngayon, nasan tayo? Nandito tayo sa Patpat's Kansi. So, na-research ko kasi is isa palang dish sa Iloilo, Kansi. So, nakita ko para siyang mix ng sinigang at bulalo, which is isa sa mga favorite kong soup dito sa Pinas. Kaya, might as well try na natin. Yes. Tsaka dito talaga siya sa Iloilo nag-originate yung kansi. Akala ko sa itsura niya, sinerch na namin kanina sa picture, ang itsura niya sa akin is parang bulalo and pochero in one na kinumbine. So mali pala ako. Ang tama is bulalo and sinigang na parang combination. Bago namin tikman o bago namin sabihin yung mga verdict namin mamaya pag natikman na namin, let us know kung masarap ba sa inyo, whatever. Comment down below. So, yung in-order namin is kansi pas sisig din. Yeah. Yan. Kasi nakita ko, na-research ko sa lugar na to sa Patpat. Masarap daw yung sisig nila. Yan. So, Pero, yeah, meron din silang iba pang menu. Yung mga promo meals with plain rice nila na Ilonggo inasal. Tapos yun, may rice na siya tsaka ulam. alam nyo guys, gusto ko siyang orderin. Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi baka wala na kaming mapuntang susunod na Wala kakainan. naman kaming space, no? Hina na namin kumain talaga. Sobrang dami namin gustong i-try. Kaso, True. wala. After this pala, magkakape tayo. So, antayin muna natin yung food natin, yung kansi and yung sisig. Tapos, kape after. Okay? Oh, yung sisig nila, ano talaga, plain lang siya. Wala siyang mga itlog or anything else. Ito siya. Ito na yung kansi. And then they gave us 2 extra soup on the side. Okay, let's try the kansi soup. Hindi siya ganun kaasim. Shucks, alam mo, para siyang pang ang pulutan. Parang yung mga soup na masarap inumin pag nakainom. Thank you po. Paparami akong kain. Anong sausawan nito? Baka yan. Alam mo, wala akong idea. Patis. Toyo. Ikaw bahala siguro, no? Alam mo, guys, first time namin to, so hindi namin alam kung ano yung mga sausawan na nilagay dito. Or baka pwede kahit wala. Kasi masarap naman. Masarap naman siya eh. So, yung order namin is yung mixed cartilage. So, meron siyang mga laman-laman loob na iba-iba. Hindi lang yung meat mismo. Guys, bawal na bawal sa garlic rice. Ha? Sarap. Wow. Parang okay nang good for two na yung soup. Yung nila, no? Isang order. Sarap. Parang masarap durugin yung sili. Sili. No? Tama. Masarap. Sarap. Oh, mas masarap yung may sili. Guys, ito yung itsura ng ng laman, yung cartilage. Sarap niya sa kanin. Sarap. Ngayon ba nito sa Manila? Masarap pala ang kansi. Yung sisig nila, ang simple lang, pero ang sarap. I can taste the butter or margarine sa sisig. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng sisig na sobrang walang arte. Parang walang sibuyas, pero ang sarap. Pwede palang ganyan lang yung sisig eh. Ngayon, simple, no? We are so busog! Ubusay food! Grabe. Yung pakiramdam ko pag nasasarap ako sa pagkain dito sa Iloilo, parang hiyang-hiya naman yung luto ko kasi hindi naman ako kagalingan magluto. At saka, sakto lang sa pang everyday. Matalang yung mga food nila, ang sasarap. Iya ako. Ano po yung mga lutong ganito, ang sasarap. Galing eh. Yeah. Sabi nga namin, parang kung nag-isip kami kung saan pwedeng idalahin yung parents. So, parang maganda dito sa Iloilo kasi
kahit hindi na kayo masyado mag-activities. So, ang gagawin nyo is panay food trip. Tapos, hindi kayo maubusan ng mga food spots dito. Kaya, perfect dito if you want family trip or kahit couple or solo. Pero masarap kasi kapag may kasamang ka-food trip eh. So, naisip namin parang bagay dito for family trips. Tapos, panay ang itinerary nyo na katulad ng ginagawa namin ngayon. Panay kain lang. Tsaka easy access sa lahat. Yun pa. Pag grab-grab lang kami or pwede naman mag-jeep or tricycle. Basta easy access lang. True. Ay, thank you po. Magkano ay, uy, mo. 755 lang ang ang aming bill. total. Thank May you po. jeep naman, tsaka tricycle. Pero, ang mura lang kasi nung Grab compared kapag nasa Manila. Parang laging naglalaro lang sa 100 to 150. 150 pesos yung Grab dito. Ano na yun? Parang mga 30 minutes sa biyahe. Mura yung Grab dito. Kaya isa rin yun sa reason ba't naisip namin na maganda dito dalhin yung parents or parentals and all this, the family. Easy maggala. Especially, di ba? Pag mga medyo mabilis sa mapagod, ganyan. Parang tayo. May iniisip na anong ginagawa ko, ba't na ako nagsa-cellphone? Hindi po. Medyo yung mga expenses namin, ba makalimutan ko eh. Mahilig kami mag-share ng mga budget breakdown after ng trip namin. Siguro, give us like 1 or 2 weeks. I-share na namin yan. Bukod dito sa vlog na to, nag-reels din kami sa IG, Facebook, TikTok, pati shorts na rin sa YouTube. Doon yung mga mabibilisang share ng tips. Saka, yun, yung mga budget breakdown kung magkano nagagastos namin per trip, o ano yung mga nabook namin. Lahat din naman nandun. Pero itong short, long form vlogs dito sa YouTube is more on, yan, mas nagkakakwentuhan tayo, mas nakakilala. May makikita nyo yung mga raw, mga uncut version ng trips namin. Tulad niyan. Mga ganyan. Data pala. Para to sa mga mahilig manood ng long form at saka para din sa amin someday na mapapanood namin yung sarili namin. Ito pala yung mga pinagagawa namin dito sa Iloilo, dito sa Japan, dito sa Taiwan, kung saan naman kami pumunta. Diba? Masarap siyang panoorin kapag long form. Nagigets ko yung iba na naghahanap ng Thank you po. naghahanap ng long form video. May isang nag-comment pala kahapon. Sabi niya, vlog please, tsaka enjoy Iloilo. Shout out sa'yo. So ito, nag-vlog talaga kami for this trip. At nag-enjoy. Thank you so much. Nakakatawa kasi may mga gusto pala talaga ng long form vlog. So if you are one of those, say hi naman sa comment para ma-shout out ka rin namin sa susunod na vlog. Ito yung itsura nung pat-pats. Parang bahay, di ba? Bahay yata talaga ito. Ganda. Another recommended na kainan dito sa Iloilo, guys. Come here and try kansi. Vlogger siya. Naririnig kaya yun? Tara. Wait lang, patawarin mo. Ayan, go! Wait lang ulit. Go! Ang ganda ng puno, guys. Tingnan nyo to. Punta tayo sa ilalim niya. Ganda! Diba? Sabi ko kay Jart, parang usually sa Japan lang kami nakakita ng mga ganitong park na pwedeng tambayan na malawak talaga. Tapos maganda ha, hindi basta masabing park lang. Tapos may mga shade din, katulad nito. Tapos may mga upuan din. Talagang perfect siyang pahingahan for the community, ganyan. Ganda. Tapos dito naman, merong church sa harap natin. Pakita mo yung church. Dude! Wow! Kampanaryo ni Jaro or Haro. Ng Haro. Ng Haro. Ginawang tao. Kampanaryo ng Haro. Yung museum is yung color white dun sa aming left side. Puntahan natin yun ngayon. Graciana Lopez Haina pala to. May statue dito ni Graciana Lopez Haina.
Ito siya. Mainit. Mainit lang talaga maglakad, guys. Pero yung ganda nung park, para talagang feeling namin pag nagpa-park kami sa Japan. Kasi mahilig kami tumambay sa parks doon dahil libre lang yon, tapos malamig. Unfortunately, wala tayong winter eh. Wala rin tayong spring, wala tayong autumn. So, we do with what we have, which is summer all around. Kaya, mag-enjoy na lang. Ito yung view ng Campanaryo sa malayo. Ganda, may puno sa paligid, tapos may statue pa. Ibang basira lang yung mga sako. Siguro may ginagawa kasi. Natawid na tayo papunta sa Agatona Museum Cafe. Yung view nung ano ko, nakababa eh. So kung may kulangot tayo, makikita nila. Okay, nakatawid na tayo. Ayun lang, medyo kailangan medyo mabilis ka tumawid kasi parang di sila masyadong titigil agad. Guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Agatona. Ni Grandma. Grabe, parang alam mo yun, na-starstruck ako pagkapanik dito sa bahay niya. Na-imagine ko na gantong kaganda yung na-preserve yung bahay. At hindi lang yun. Ganito pala yung bahay ng mayaman. Sobrang taas ng ceiling, maaliwalas, bukas yung mga pinto, bintana. Tapos yung mga gamit nila, talagang very Pinoy. Basta ang ganda ng feels, kakaiba. Gusto ko yung ganitong bahay. Feeling ko ang yaman-yaman ka. Tapos ang lalaki ng pinto, like this Agatona function room. Ang laki-laki ng pintuan. Alam mo yun? Kasi syempre nasanay na tayo sa modern na buhay natin na medyo cramped na yung mga bahay natin, yung mga condo unit natin. Tapos makakatira ka or makakapunta ka sa ganitong kaluwag na bahay. Parang, wow! No touching, guys. Punta tayo sa balkonahe. Wow! Para kasi Emilio Aguinaldo dyan, mag-aalo ka ng Independence Day. Ang ganda! Tapos tanaw dun yung church. Mga Sa tapat naman yung park. So, ganito pala yung feeling kapag namimintana or nasa balcony ka ng isang yayamaning o isang magandang bahay noong unang panahon. So, ang kinuha namin yung self-guided tour. Mas gusto kasi namin na mag-explore on our own. Siyempre, mas maganda rin if may tour kasi sasabihin nila sa inyo yung mga history talaga dito. Pero, ewan ko, I'm more on yung feels talaga nung lugar. Guys, ito yung itsura ng dining area nila. Wow! Siyempre, bawal hawakan. Pero ganyan yung setup. Grabe ang bongga. Well, alam mo yun, napapa-wonder tuloy ako. Paano kung dito ako nakatira nung sinaunang panahon? Andito pa rin naman tayo actually sa bahay. Pero itong part na to is the cafe area. This house is actually museum na may cafe na rin. Yung coffee ko is Spanish coffee. Medyo matamis, which is understandable. Yun yung timpla talaga nun. Tapos siyang in-order niya is black coffee lang. brewed, para siyang brewed oo. something. And then, nag-order si John ng chocolate cake kasi siya talaga yung mahilig sa amin sa chocolate cake. Ako, hindi masyado. Pero, I found myself na parang nakalahati ko na yung chocolate cake niya. Kasi ang sarap niya for me. As someone na mahilig sa Milo or pumapak ng Milo nung bata. Yung mismong powder. Nalalasahan ko sa kanya yung ganun. Pati yung texture and feels. Kasi parang sinadya nilang hindi gawing pino yung chocolate. Mm-hmm. Kasi ano ko siya medyo grainy. Yan yung gusto kong term, grainy. Tsaka yung layers ng chocolate na parang may dark, may sweet. Oo. Tapos ano yung nasa gitna? Di ko alam yun eh. Nasa gitna, hindi ba siya caramel? Or caramel. Basta hindi lang siya yung... Hindi pala. Ano yan? Yema? Chocolate din, parang mousse. Chocolate mousse. Yun. So layer by layer yung chocolate niya, which is apog talaga sa akin. Yeah. So,
moist yung chocolate cake mismo. Tapos sa gitna niya may mousse. Tapos yung labas niya is chocolate ganache. Hindi rin siya ganun katamis. Busin na natin to. And then after this, pag hindi umulan, baka maglakad-lakad tayo dun sa may malapit lang sa hotel before we go back. Gawa ko dyan ng ice cream. Ay, yung bye-bye. Mhm. Sige, try lang natin. Kasi di ko pa na-try. Oo nga eh. Ito siya guys. Layered by layered. Ang sarap. Expect nyo talaga medyo bibigat kayo after ng Iloilo trip. This is bye-bye. Bye-bye ice cream. Masarap naman. Masarap siya. Wow. Coconut flavor. Nandito kami ulit sa may yung park kanina na pinakita namin after namin mag-agato na ang rich ng culture when place has parks like this. Yung magandang park na ganyan. Talagang ginagamit ng mga tao yung park as Pahingahan, pahinga, tambayan, meet up place. Hindi siya tulugan. may ibang park na may mga invaded na illegal settlers. Kung paano kami tumambay sa mga park sa Japan, yun na feel ko nung tumambay kami sa park sa Iloilo. So, hats off sa inyo guys. Ang ganda ng lifestyle, culture. Basta ang daming maganda dito. Tsaka yung mainisip nila, oy, wala pa itong dalawa, wala pang 3 oras yata nasa labas, uuwi na agad. Oo. Pero sa totoo lang guys, yun nga yung ganito kami mag-travel, chill lang. At hindi ko naman parang di-disregard yung medyo hectic na pagta-travel. Kasi ganun din kami dati. Lahat pinupuntahan, kailangan masulit. Pero at the same time, may mga ganitong kinds of travel din na masaya din siya. Chill lang kami ngayon. Parang medyo nasa na kami, slow pace na talaga ng travel. Kasi, parang ang mindset namin is, okay, pagpagod, pahinga. Kapag hindi na kayo puntahan, huwag puntahan. Kasi there's always next time. Yes. Pwede pa nating balikan yung mga hindi natin napuntahan this time sa next time. Ganun na yung mindset namin. Siguro tumatanda na rin. So, mabilis na rin mapagod. Yun. So, i-close na namin itong vlog. See you again. Baka meron pa bukas. Di ko sure kung meron pa or last na to. Pero, sobrang nag-enjoy kami sa short stay sa Iloilo. And, next gala namin will be abroad ulit. With with friends, with content creator friends. So, makikita nyo lang yan sa mga socials namin and of course sa vlogs. Kaya keep on following us. Join my vlogs, Jan_Soral Trading, and of course, use our codes sa Klook and Agoda para makasave kayo sa mga travels nyo just like us. Yun lang guys. Marami dyan sa Reels. Follow us. See you again. And thank you for watching. Bye! Bye!